Alam ko, medyo maaga pa. Pero aminin natin, pinag-uusapan ang halalan sa 2028, di ba? At sa gitna ng lahat ng usapan, may dalawang pangalan na laging umaalingaw-ngaw. Sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros. Sige, himayin natin ang dalawang magkaibang landas na kanilang tinahak. Kasi kung mangyayari ito, hindi lang ito basta-basta laban sa politika. Para itong banggaan ng dalawang magkaibang pananaw, dalawang magkaibang mundo. Kaya ito yung tanong na susubukan nating sagutin. Anong klase kayang banggaan ang nag-aabang sa ating lahat? Sa isang sulok, andyan si Sara Duterte. Ang tatak niya? Executive might. Yung kapangyarihan ng direktang pamumuno. Yung get it done attitude na nahasa niya bilang mayor. Tapos sa kabilang sulok, si Risa Hontiveros naman. Ang banner niya? Legislative oversight. Yung trabaho ng pagbabantay, paggawa ng batas na hinubog naman sa Senado. Dito pa lang, kitang-kita na ang laki ng pagkakaiba, no? Okay, para mas maintindihan natin kung bakit sila ganito ngayon, kailangan nating mag-flashback. Balikan natin yung mga karanasan na humubog sa pagiging politiko nila bago pa man sila sumabak sa national stage. O eto, may trivia ako sa inyo tungkol kay Sara Duterte. Alam nyo ba na ang pangarap niya dati maging pediatrician? Oo, nagtapos pa nga siya ng BS Respiratory Therapy noong 1999 bago siya naging abogado noong 2006. So yung pag-iisip niya, kombinasyon yan ng disiplina ng batas at yung malalim na pagkakaugat niya sa kultura ng Davao. Kaya yung style niya sa pamumuno, very hands-on, very direct. Ibang-iba naman ang kwento ni Risa Hontiveros. Galing siyang Ateneo, nagtapos pa ng cum laude sa Social Sciences. At bago pa man siya pumasok sa politika, isa na siyang kilala at premyadong broadcast journalist. Dito nahasa yung galing niya sa komunikasyon at yung malalim na pag-intindi sa mga isyong panlipunan. Yan yung naging puhunan niya bilang mambabatas. Okay, so nalaman na natin ang background nila. Ngayon, paano naman sila umakyat sa pwesto? Dito ulit, makikita nyo kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang mga naging paglalakbay. Tingnan nyo tong timeline. Ang linaw ng pagkakaiba, diba? 2004, si Hontiveros nagsimula sa national stage bilang party list rep. Fast forward to 2007, si Duterte naman nagsisimula pa lang sa local politics bilang vice mayor ng Davao. At eto ang turning point. 2010. Habang si Duterte nagiging kauna-unahang babaeng mayor ng Davao City, si Hontiveros naman tapas na sa Congress at naghahanda ng sumabak sa Senado. Dito talaga nagsimulang maghiwalay ng landas ang kanilang mga career. At itong numerong to, 32 million plus. Grabe! Yan ang mga botong nakuha ni Sara Duterte para maging vice-presidente noong 2022. Pinakamataas sa kasaysayan ha. Ibig sabihin yan, may solidong mandato siya mula sa napakaraming Pilipino. Samantala, yung pag-akyat naman ni Hontiveros hindi naging ganon kadali. In fact, 2 beses siyang natalo sa pagkakasenador bago siya nanalo noong 2016. So yung kwento niya hindi yung parang bigla ang sikat no. Kwento to ng persistence, ng wag susuko. Sige, fast forward tayo. Sabihin nating nasa taong 2026 na tayo ngayon. Ano na ang hitsura ng political battlefield para sa kanila? Silipin natin yung mga pinakahuling hamon at tagumpay na hinaharap nila. Para kay VP Duterte, hindi biro yung mga hinaharap niya. May mga impeachment complaint na sinabing sufficient in substance. Nandyan din yung mga alegasyon tungkol sa confidential funds. At yung pag-resign niya sa DepEd noong Hulyo 2024, yun na yung symbolic end ng Uniteam Alliance. Kaya naman, nasusubok talaga ang political strength niya ngayon. Sa kabilang banda, si Senator Hontiveros parang sumasakay sa magandang alon. Matagumpay niyang naitayo ang sarili bilang ang lone fiscalizer, yung nag-iisang matapang na tagabantay sa Senado. At ang pinakamalaking panalo niya recently, yung naipasa niyang Anti-Pogo Act. Dahil sa mga ito, lumalakas yung imahe niya bilang simbolo ng accountability sa gobyerno. So, para mas maging malinaw sa atin lahat, ilagay natin sila sa isang scorecard. Timbangin natin ang strengths at weaknesses nila, lalo na at papalapit na ang 2028. Okay, tingnan natin to. Sa strengths ni Sara, yung dambuhalang suporta niya sa Mindanao at Visayas, yung imahe niyang strongman, at siyempre, yung mabigat na apelidong Duterte. Ang weaknesses niya, well, yung mga kaso, yung impeachment trials at yung mga nasirang alyansa sa politika. Ngayon, lipat tayo kay Risa.
Strengths niya, malinis na record, galing sa paggawa ng batas, mahigit 25 na batas na ang naipasa niyan, at yung mga high-profile investigations na pinamunuan niya. Sa kabilang banda, ang weakness niya, wala pa siyang ganoong kalakas na local machinery sa buong bansa at kailangan pa niyang palawakin yung appeal niya sa masa lalo na sa labas ng Metro Manila. Kaya sa huli, dito tayo babagsak. Ang ehekutibo laban sa lehislatura, yung napatunayan sa lokal na pamumuno laban sa napatunayan sa pagbabantay sa Senado. Ano kaya o sino kaya ang mas matimbang para sa hinaharap ng Pilipinas? Yan ang tanong na kailangan nating pag-isipan pagdating ng panahon.